nakaupo ako sa upuan sa loob ng bangko. Nakikita ko ang pila paunti-unti. Naalala ko nang tanggihan ni Marco ang pagsuporta kay Lola Carmen. Sabi niya wala raw siyang responsibilidad. Ang pera ng kanyang ina na pinaghirapan sa buong buhay. Para sa kanya, baliwala. Napakabigat ng dibdib ko. Ngunit sa ilalim ng aking katahimikan, mayroong isang bagay na nagbabago. Hindi lahat ng pera ay madaling makuha. At hindi lahat ng ina ay basta na lang iniiwan. Bago tayo magpatuloy, kung maaari, mag-subscribe ka sa channel at sabihin mo sa comments kung saan ka nakikinig ngayon, ikatutuwa ko talagang malaman iyon. Ako si Sofia, 45 taong gulang. Isang dating tagapamahala sa negosyo, naghahanap ako ngayon ng kapayapaan, matapos ang isang basag na kasal. Ang aking kasalukuyang sitwasyon ay puno ng pagod, pagkasawa, ngunit mayroon pa ring malalim na pananampalataya sa aking kalooban. Umupo ako sa isang tagong cave sa Manila, nakaharap sa aking dating asawa, si Marco. Ang kanyang mamahaling suite, na dati hinahangaan ko, ay nagbibigay na ngayon ng kakaibang pakiramdam, parang may kung anong kalkulasyon sa bawat tahi. Patuloy siyang sumusulyap sa kanyang relo. Ang mga daliri niya ay walang tigil sa pagtapik sa maduming mesa. Hindi niya maitago ang kanyang pagkainip. Alam kong nagmamadali siya, hindi para tapusin ang isang malaking kontrata, kundi para tumakbo sa ospital kasama si Alexa, ang kanyang personal na kalihim. Si Alexa, nabuntis ngayon sa inaasam-asam niyang anak na lalaki. Itinulak ni Marco ang mga papel para sa annulment na nakapirma na patungo sa akin. Kasama nito ang isang makinang na itim na credit card. Pumirma na ako, Sofia. Basahin mo na lang at pumirma ka. Iiwan ko sa iyo ang lumang kondominium sa Quezon City bilang alaala ng ating mga taon ng pagsasama. Tungkol naman kay Diego, ako na ang bahala sa kanya. Mas maganda ang kalagayan ng buhay ko. Kung kukunin mo siya, mas pahihirapan mo lang siya. Kinuha ko ang mga papel, sinulyapan ang mga malamig na salita. 5 taon ng aking kabataan. 5 taon ng sakripisyo at dedikasyon, ngayon ay tinumbasan lang ng isang lumang kondominium at ang pagtanggal sa aking karapatang maging ina. Hindi ko naramdaman ang sakit na akala ko'y mararamdaman ko. Marahil ang pagkadismaya ay tuluyang umubos sa aking kakayahang makaramdam. Ibinaba ko ang mga papel sa mesa at dahan-dahang itinulak pabalik ang credit card sa kanya. Tiningnan ko si Marco ng direkta sa mata, may kapayapaan na ikinagulat niya. Pipirmahan ko, ngunit may isang kondisyon lang. Pagpapatuloy ko. Ayoko ng kondominium sa Quezon City. Ayoko ng pinansyal na kompensasyon. At hindi ko ipaglalaban ang kustodya ni Diego. Gusto kong isama ang iyong ina, si Lola Carmen. Aalagaan ko siya. Nanigas si Marco. Lumaki ang kanyang mga mata na para bang nakarinig siya ng pinakakakatawang biro sa mundo. Sinuri niya ako, naghahanap ng anumang tanda ng kabaliwan, ngunit ang nakita lamang niya ay ang katatagan sa aking mga mata. Si Lola Carmen, ang kanyang ina. Isang probinsyang babae na nagsumikap sa buong buhay niya para sa kanyang anak. Sa loob ng 2 taon, kakaiba ang kanyang kinikilos, mahina ang kanyang memorya. Minsan, hindi na niya makontrol ang kanyang pangunahing pangangailangan. Para kay Marco at sa kanyang bata at sopistikadong nobya, si Lola Carmen ay hindi higit sa isang pabigat, isang hadlang sa landas nila patungo sa marangyang buhay na kanilang pinapangarap. Ilang beses nang binanggit ni Alexa ang ideya na ipasok si Lola Carmen sa isang murang nursing home para maalis sa kanilang landas. Ngunit nag-aalangan si Marco dahil sa takot sa sasabihin ng pamilya. Biglang lumuwag ang mukha ni Marco, mula sa pagkagulat ay napalitan ng di mapigil na tuwa. Para siyang nabunutan ng tinik. Sinubukan niyang pigilan ang isang ngiti ng pagmamalaki, ngunit inilantad ito ng kinang sa kanyang mga mata. Mabilis niyang kinuha ang kanyang cellphone at nag-type ng mabilis. Ting!
Ang tunog ng abiso ng paglilipat ng pera sa aking telepono ay tuyong umalingaungaw. Inilipat ko sa iyo ang 180,000 piso, sabi ni Marco, may tono ng paghamak. Isipin mo na lang na bayad iyan sa pag-aalaga mo at para sa gamot niya sa unang buwan. Ang tanga mo talaga. Kinuha mo ang isang pabigat, samantalang pwede kang magbago ng buhay. Tiningnan ko ang mensahe na may bagong balanse. Isang pait na hindi maipaliwanag ang umakyat sa aking lalamunan. 180,000 piso. Iyan ang halaga na ibinigay ng matagumpay na anak na ito sa babaeng nagluwal sa kanya sa mundo, na nagbenta ng gulay sa palengke upang siya ay makapag-aral at maging isang tao. Sa kanyang paningin, ang kanyang ina ngayon ay isang lumang paninda na kailangan ng i-liquidate sa lalong madaling panahon. Inilagay ko ang telepono sa aking bag, kinuha ang ballpen, at buong desisyon na pinirmahan ang mga papel para sa annulment. Hindi nanginig ang aking kamay, malinaw ito tulad ng aking desisyon na putulin ang ugnayang ito. Kinuha ni Marco ang mga papel, bahagyang hinipan ang tinta. Ang kanyang mukha ay nagniningning na parang kakasarado lang niya ng isang kumikitang negosyo. Tumayo siya, inaayos ang kanyang kurbata. Ang 180,000 pisong iyan ay bumibili ng iyong kalayaan at ng aking sentensya, sabi niya, may tono ng paghama. Umaasa akong tutuparin mo ang iyong salita. Kung magkasakit o mamatay ang matanda, huwag mong dalhin ang kanyang katawan sa aking bahay. Mula ngayon, siya ang iyong ina, wala na siyang kinalaman sa akin. Nanatili akong nakaupo, pinanood ang kanyang likod na nawala sa likod ng salamin na pinto. Ang sikat ng araw sa hapon ay nagtatapon ng mahaba at batik-batik na mga sinag ng liwanag sa lugar, nagpapailaw sa mga alikabok na lumulutang sa hangin. Sumipsip ako ng kape na malamig na. Ang pait ay kumalat sa aking dila at bumaba sa aking lalamunan, kasing pait ng puso ng mga tao. Hindi ko alam kung ano ang idudulot ng hinaharap sa akin na may 180,000 piso at isang maisakit na ina, ngunit alam kong ginawa ko lang ang pinakatama sa aking buhay. Pinalaya ko ang isang masamang asawa at pinanatili ang isang kaunting init ng tao para sa aking sarili. Ang mabigat na bakal na gate ng lumang mansyon ay sumara sa aking likuran, tila isang huling hininga. Ang paglipat sa isang maliit na apartment sa Tondo ay tila pagsisimula ng panibagong buhay. Subalit, ang hangin sa loob ay siksik at kakaiba. Malayo ito sa mamahaling amoy ng essential oils na dati bumabalot sa tahanan ni Marco. Sa apartment na 15 metro kwadrado lamang at may mga dilaw na dingding, nakakita ako ng kalinisan at katahimikan. Pero bago ako narating dito, ang aking puso ay bumalik sa nakaraan. Bumalik ako sa 5 taon ng aking buhay. 5. Ang Marco na nakilala ko noon ay may kakaibang romansa, ngunit lagi niyang inuuna ang kanyang karera at sarili. Ang kanyang paghanga sa panlabas na anyo at tagumpay ay naging bulag sa aking damdamin. Sa aming pagsasama, ibinigay ko ang lahat. Pinamahalaan ko ang aming tahanan at maging sa mga gabi, sinusuportahan ko ang kanyang trabaho. Naalala ko pa, nagtatrabaho kami hanggang gabi, naghahanda ng mga papeles para sa mga bid. Nagpapalipas ako ng almusal para lang makatipid, para makabili ng bagong kagamitan para sa pabrika. Pero sa kabila ng lahat, tinrato niya ako na parang isang katulong. Ang lahat ng aking inambag ay parang natural lamang, hindi pinahahalagahan. Pagkatapos, dumating si Alexa. Nagsimula siya bilang kanyang kalihim, unti-unting naging malinaw ang kanilang relasyon. Maganda si Alexa. Mahusay siyang magsalita at malambing, kaya naman kinagigiliwan siya ni Marco. Alam niyang paikutin si Marco gamit ang matatamis na salita at huwad na paggalang. Naalala ko pa sa aking ika-28 kaarawan. Isang malaking bungkos ng pulang rosas ang ibinigay ni Marco sa akin. Pinagmamalaki niya kung gaano siya karomantik. Ngunit hindi niya alam, allergic ako sa pollen ng rosas. Kinagabihan, nagkaroon ako ng pantal sa buong katawan. Kailangan kong lihim na uminom ng antihistamines para hindi masira ang kanyang party.
Iyan ay isang mapait na simbolo ng kanyang kawalang pakialam. Gusto ko sana ng simpleng puting liryo. Gusto ko ng inihaw na isda na may patatas, hindi ang steak na pinipilit niya akong kainin, kasama ang kanyang mga kliyente. Nang ipinanganak si Diego, nagkaroon ako ng munting pag-asa. Akala ko, magiging masaya ang aming pamilya. Ngunit mabilis itong nawala. Mas lalong nalubog si Marco sa relasyon niya kay Alexa, at mas lalong pinababayaan ang kanyang sariling ina. Madalas magreklamo si Marco tungkol kay Lola Carmen. Sinasabi niyang pabigat na raw ang kanyang ina at gusto niyang ipasok sa murang nursing home. Sinasabihan niya pa akong probinsyana, hindi sapat ang aking kakayahan na magpalaki kay Diego. Pinintasan niya ang kanyang ina sa akin at kay Alexa, tiningnan siyang parang hadlang sa kanilang marangyang buhay. Ang mga salitang iyon paulit-ulit. Dumidiin sa aking puso. Nararamdaman ko ang sakit at awa para sa aking biyenan. Sa bawat salita niya, pakiramdam ko, lalo akong nawawala ng karapatang maging ina. Ang mga salitang iyon ay nag-iwan ng malalim na marka sa aking kalooban. Ang mabigat na bakal na gate ng lumang mansyon ay sumara sa aking likuran na may malakas na tunog. Parang isang malungkot na paalam. Pumasok ako sa bakuran ng pamilya. Bawat halaman doon ay may bakas ng aking pag-aalaga. Ngunit ngayon, nagbibigay ito ng kakaibang lamig. Ang hangin sa loob ng bahay ay siksik. Ang matamis na pabango ni Alexa ay bumabalot sa lahat. Pinapatay nito ang mainit na amoy ng insenso na dati isinusunog ko. Nakaupo si Lola Carmen sa isang sulok ng kusina, hawak ang isang plato ng malamig na munggo. Kumakain siya ng walang pakiramdam, ang kanyang mga mata ay blanko, nakatitig sa kawalan. Paminsan-minsan, bumubulong siya ng mga walang saysay na salita. Kinurot ang aking puso nang makita siya. Si Marco, napakayaman, may mamahaling sasakyan at branded na damit, hinahayaan ang kanyang ina na kumain ng tira-tira sa sarili nitong bahay. Lumapit ako at dahan-dahang ipinatong ang aking kamay sa kanyang balikat. Ma, dumating po ako para sunduin kayo. Tapos na po ba kayong kumain? Hayaan niyo na po akong magligpit. Tumingala si Lola Carmen. Nagtagpo ang kanyang nanlalabong mga mata sa akin. Sa isang sandali, nakita ko sa kaibuturan ng kanyang mga pupil ang isang kislap ng pambihirang kalinawan at katalinuhan, ngunit nawala ito ng mabilis, bumalik sa kanyang karaniwang blangkong ekspresyon. Niyakap niya ang aking kamay. Ang kanyang manipis at may edad na mga kamay ay nanginginig na parang sa isang nalulunod na nakahanap ng kahoy. Isang gabi, habang nagliligpit ako, hindi inaasahang hinawakan ni Lola Carmen ng mahigpit ang aking kamay. Ang lakas ng kanyang hawak ay ikinagulat ko. Lumingon ako para sana pakalmahin siya, tulad ng lagi kong ginagawa sa isang nalilitong matanda, ngunit ang mga salita ay naiwan sa aking lalamunan. Sa harap ko ay hindi na ang natatakot at nalilitong matanda ng mga nakaraang buwan. Si Lola Carmen ay nakaupo ng tuwid. Ang kanyang mga mata, na dati nanlalabo, ngayon ay nagniningning na may nakakatusok na kalinawan at nagtatakdang otoridad. Inilapag niya ang baso sa maliit na mesa. Ang kanyang boses ay malakas at malinaw, walang bakas ng panginginig o pagkalito. Anak, tapos ka na bang umiyak? Kung tapos na, isara mo ang pinto at umupo. Mayroon akong ipapakita sa iyo. Natigilan ako, hindi makagalaw sa loob ng ilang segundo. Hindi makapaniwala. Bumuntong hininga si Lola Carmen at pinaupo ako sa tabi niya. Hinaplos ng kanyang kamay ang aking gusot na buhok. Ang malambing na kilos na iyon ay nagpabalik ng aking mga luha. Patawarin mo ako sa pagtatago nito sa iyo sa loob ng 2 taon, sabi niya na may malungkot ngunit matatag na tinig. Kung hindi ko ginawa ang maging baliw, paano ko makikita ang tunay na kulay ng aking anak? Paano ko malalaman kung sino talaga ang nagmamahal sa akin? Pagkasabi nito, inilapit niya ang kanyang lumang pulang plastik na basket, kinuha ang mga lumang damit sa ibabaw, at inilubog ang kamay sa ilalim, kung saan mayroong isang bulaklak na tela na maingat na tinahi.
Gamit ang maliliit na gunting, pinunit niya ang tela at kinuha ang isang lumang itim na leather notebook na may mga siksik na gilid at isang maliit na visp. Tiningnan ko ang mga bagay na iyon at pagkatapos ay siya, naguguluhan. Hindi ko pa nakita ang notebook na iyon. Binuksan ni Lola Carmen ang notebook, binubuklat ang mga pahina na puno ng maayos na sulat kamay at maingat na nakasulat na mga numero. Tingnan mo, sabi niya, itinuro ang isang pahina, ang kanyang boses ay tumigas. Ito ang petsa at oras kung kailan kinuha ni Marco ang pera ng kumpanya para bilhan ng sasakyan si Alexa. At ito ay isang utang na inutang niya sa mga usurero, diumano'y para palawakin ang pabrika, ngunit sa katotohanan ay sinunog niya ito sa mga cryptocurrency sa payo ng ahas na iyon. Paliwanag niya, nagmamaang-maangan lang ako, ngunit hindi ako bingi at hindi ako bulag. Tuwing pinag-uusapan nila ang kanilang mga plano sa opisina, akala nila ay isang matandang sinel lang ako na naglalaro ng manika sa pasilyo at hindi sila nag-iingat. Hawak ko ang notebook. Ang mga numero ay sumasayaw sa harap ng aking mga mata, bumubuo ng isang kumpletong larawan ng pagtataksil at moral na pagkasira ni Marco. Lumalabas na ang yaman at tagumpay na ipinagmamalaki niya ay balat lamang, bulok na sa loob noon pa. Ma, paano niyo po nalaman ang lahat ng ito? Bakit hindi niyo po sinabi sa akin noon pa? Tanong ko. Nanginginig. Tiningnan ako ni Lola Carmen na mailuha sa mata. Para saan, anak, kung sinabi ko sa iyo noon pa? Para mas lalo ka lang masaktan? Balak kong baliwalain na lang, umaasang mapapagod siya sa kanyang mga laro at babalik sa tamang landas. Ngunit sa araw na dumating si Alexa sa bahay, naglakas loob siyang ihagis sa akin ang isang mainit na plato ng sopas ng wala ka. At si Marco ay nakatingin lang habang ang kanyang ina ay napapaso ng hindi nagsasalita. Sa sandaling iyon, alam kong nawala na ang aking anak. Nagkamali ako sa pagpapakasasa sa kanya hanggang sa siya ay maging isang walang utang na loob. Ngunit mapalad ako dahil ginantihan ako ng langit ng isang anak na tulad mo. Inilagay niya ang ESB sa aking kamay. Ang kanyang boses ay naging seryoso. Narito sa loob ang mga kopya ng mga nakatagong transaksyon. Mga recording na palihim kong ginawa gamit ang lumang recorder na iniwan ng iyong biyenan. Hindi ako gaanong marunong sa teknolohiya, ngunit alam kong mahalaga ito. Itago mo. Ito ang ating sandata. Ipinaliwanag niya na ang kasalukuyang kumpanya ng Pakaging ay hindi itinatag ni Marco, tulad ng ipinagmamalaki niya, kundi ito ay ang gawa ng buong buhay ng aking yumaong biyenan. Nang siya ay biglaang namatay, si Marco ay masyadong bata at hindi pa hinog. Kaya, si Lola Carmen, bilang legal na tagapagmana, ang nagmay-ari ng 60% ng mga share at ng lupa ng pabrika. Noon, sabi ni Lola Carmen, humihigop ng kanyang tsaa, na may malalim na boses, naawa ako sa kanya. Kagagraduate lang niya sa universidad at gusto kong magkaroon siya ng pangalan para sa negosyo, kaya binigyan ko siya ng power of attorney para pamahalaan at patakbuhin ang kumpanya. Akala ko, matanda na ako, na sa huli ay mapupunta rin sa aking mga anak at apo ang lahat. Wala nang pakialam kung sino ang nakalistang may-ari, ngunit nagkamali ako. Ang kapangyarihan at pera, sa kamay ng isang walang moralidad, ay dobleng talim na sandata. Patuloy akong nagbuklat ng mga pahina. Kinumpirma ng mga opisyal na selyo ang lubos na kapangyarihan ng babaeng nakaupo sa harap ko. Ayon sa mga dokumento, si Marco ay isang general manager lamang. Si Lola Carmen ang chairman ng board of directors, ang maihawak ng tunay na kapangyarihan. Gayunpaman, sa loob ng maraming taon, matagumpay na itinago ni Marco ang katotohanan ito. Pinaniwala niya ang lahat, kasama ako at ang mga empleyado, na siya lamang ang nag-iisang may-ari. Sinamantala niya ang tiwala at diumano'y pagkasinal ng kanyang ina upang manipulahin ang mga account at ilipat ang mga asset sa mga phantom na kumpanya sa pangalan ni Alexa. Itinuro ni Lola Carmen ang isang mahalagang sugnay sa power of attorney. Basahin mo ito ng mabuti.
Ang kapangyarihang ito ay may bisa sa loob ng 5 taon at otomatikong magre-renew kung walang dokumento ng pagpapawalang bisa mula sa nagbigay ng kapangyarihan. At ang pinakamahalaga, kung ang pinagkalooban ng kapangyarihan ay gumawa ng isang malubhang pagkukulang laban sa moralidad, magdulot ng pinsala sa ari-arian, o lumabag sa kanyang tungkulin na alagaan ang nagbigay ng kapangyarihan. Ang huli ay may karapatang unilaterally na bawiin ang lahat ng kanyang kapangyarihan ng agad-agad. Tiningnan ko siya, ang puso ko ay kumakabog ng malakas. Pinirmahan ni Marco ang kanyang sariling hatol nang pilitin niya akong makipag-annulment at palayasin ang kanyang ina. Akala niya, sa halagang 180,000 piso at isang papel ng pagtalikod, nakatakas na siya sa isang pabigat. Hindi niya alam na ang kasuklam-suklam na gawaing iyon ay nag-activate ng sugnay na nagpapawalang bisa sa kanyang kapangyarihan. Kagabi, pinirmahan niya ang dokumento kung saan tinalikdan niya ang kanyang tungkulin na alagaan ako at ibinigay ako sa iyong pangangalaga, sabi ni Lola Carmen, ang kanyang tingin ay matalim. Ang papel na ito ay may sertipikasyon ng kanyang sariling abogado, na dinala niya bilang saksi dahil natatakot siyang baka bumalik ako para kunin ang aking bahagi. Hindi niya alam na ang parehong dokumento ay nagpapatunay sa paglilipat ng lahat ng aking karapatan sa pagtutustos at pamamahalan ng ari-arian sa iyo. Anak, mula ngayon, ikaw ang magiging aking kinatawan. Babawiin mo ang pag-aari ng pamilya. Hawak ko ang mga dokumento, nararamdaman ang bigat nito. Hindi lamang ito ari-arian, ito ay karangalan, ito ay hustisya. Ibinenta niya ako sa halagang 180,000 piso. Napakamura, di ba, anak, pagpapatuloy ni Lola Carmen. Ang kanyang boses ay parang bakal ng isang general bago ang labanan. Ngunit babayaran niya ito sa kanyang karera at karangalan. Hindi ko inaalala ang pera. Ang masakit ay hindi ko siya naturuan na maging isang mabuting tao. Sa pagkakataong ito, ibibigay ko sa kanya ang kanyang huling aral, ang aral ng karma. Tiningnan ko siya sa mata at hindi ko nakita ang bulag na galit, kundi ang matinding sakit ng isang ina na napilitang parusahan ang kanyang anak upang iligtas ang natitirang sangkatauhan sa kanya. Niyakap ko ang kanyang kamay at tumango ng matatag. Huwag po kayong mag-alala, hindi ko po kayo bibigyan. Babawiin po natin ang lahat. Hindi dahil sa kasakiman, kundi dahil hindi natin pwedeng hayaan na manalo ang kasamaan. Hindi ko alam kung ano ang mangyayari. Pero sa gabing iyon, sa maliit naming silid, naramdaman ko ang kakaibang init. Minsan naiisip ko, may mga iba rin kaya na tulad ko, na sa gitna ng sakit, nakahanap ng kakaibang lakas. Siguro, ang kwento ko ay hindi lang sa akin. Ang mga unang araw sa maliit na apartment ay lumipas na may kakaibang katahimikan. Wala na ang mga sigaw ni Marco kapag lasing siyang umuuwi. Wala na ang mga mapanuring tingin ng kanyang walang kahihiyang kalaguyo. Nagsimula akong umangkop sa aking bagong buhay. Ginamit ko ang kakarampot na 180,000 piso at ang mga lumang koneksyon ni Lola Carmen upang simulan ang isang maliit na online na negosyo ng mga produktong organiko. Si Lola Carmen, sa kabila ng kanyang edad, ay malinaw ang pag-iisip. Tinuruan niya ako kung paano pumili ng mga supplier, kung paano makipagnegosasyon sa mga hulisali na mamimili sa Divisoria Market para makuha ang pinakamahusay na presyo. Lumalabas na ang aking biyenan na taga-probinsya ay isang buhay na encyclopedia ng negosyo at pakikipag-ugnayan sa tao. Ang maliit na apartment ay laging amoy ng lutong bahay. Ang mga tawanan at pag-uusap ay ginawa itong 1,000 beses na mas mainit kaysa sa malamig na mansyon na iyon. Isang hapon, habang nagbabalot ako ng order, tumunog ang aking telepono. Sa screen ay lumitaw ang pangalang aking dating asawa, na hindi ko pa nababago. Nag-alinlangan ako sandali bago sumagot. Binuksan ko ang loudspeaker para marinig din ni Lola Carmen. Sa kabilang linya, may isang boses na sumisigaw, halo-halo ang tunog ng mga basag na bagay. Nasaan ang aking asul na kurbata at ang folder ng proyektong ihi? Binaligtad ko na ang bahay at hindi ko makita.
Bumalik ka rito ngayon din para hanapin. Bilis, mahuhuli na ako sa meeting. Ang kanyang tono ay nanatiling otoritarian at may pagkamachismo. Na para bang ako pa rin ang kanyang katulong sa halip na kanyang dating asawa. Sanay siyang ako ang nagsisilbi sa kanya ng pagkain, nagpaplansa ng kanyang damit, at nag-organisa ng kanyang mga papeles. Ngayon na wala ako, ang kanyang trono ay naging isang larangan ng digmaan. Naiisip ko siya na nagmamadaling naghahalungkat ng tambak na damit, pinagpapawisan. Samantalang ang kanyang kalaguyong si Alexa ay marahil nagpipintura ng kuko o natutulog, walang balak gumalaw. Marco, sa palagay ko nakalimutan mong diborsyado na tayo, sagot ko na may malamig na kapayapaan. Hindi na ako ang katulong mo. Ang kurbata mo at ang iyong mga papeles, hanapin mo o ipahanap mo sa bago mong magaling na asawa. At huwag mo nang gambalain. Nagtawa ako ng mapait. 6,000 piso. Akala niya mabibili niya ang aking dignidad. Si Lola Carmen sa tabi ko ay umiling. Marco, itago mo ang 6,000 piso mo para bumili ng pampakalma. Sabi ko bago ko dahan-dahang binaba ang tawag. Paalam. Ibinaba ko ang tawag at binlock ang kanyang numero. Ang walang katapusang ringtone ay tiyak na ikinabaliw niya. Lumingon ako sa aking biyenan at nakita ko siyang nakatingin sa labas ng bintana na may walang katapusang kalungkutan sa kanyang mga mata. Masyado siyang nasanay sa maganda, anak, sabi niya ng mahina. Nang namatay ang kanyang ama, dumaan kami sa mahirap na panahon. Alam niyang maglaba at magluto. Ngayon, sa kaunting pera, nakalimutan na niya kung paano maging tao. Kahit na umalis ako sa bahay ni Marco, patuloy akong nakakaalam ng sitwasyon ng kumpanya na para bang nandoon pa rin ako. Hindi dahil sa nostalgia, kundi dahil mayroon pa ring mga mata at tainga si Lola Carmen. Mga veteranong empleyado na nagtatrabaho mula pa noong panahon ng aking biyenan, tapat sa kanya, at nagalit sa pagmamataas ni Marco. Sa pamamagitan ng kanilang mga diskretong mensahe, nalaman ko na nagsimula nang ipakita ni Alexa ang kanyang tunay na kulay. Naging gisang ijuela, siya na umuubos sa kumpanya araw-araw. Sa kanyang titulo bilang Key Future Director's Wife, at sa kanyang pagbubuntis, inangkin niya ang karapatang mag-utos. Ang una niyang ginawa ay hindi matuto kung paano mag-manage, kundi ang tanggalin ang mga lumang empleyado na naglakas loob na sumalungat sa kanya. Ang accounting head, isang lalaking 15 taon na sa kumpanya at maayos ang paghawak ng mga libro, ay tinanggal ng walang pakundangan dahil tumanggi siyang aprubahan ang isang personal na gastos ni Alexa bilang gastos ng kumpanya. Sa halip, nagdala si Alexa ng isang grupo ng mga kamag-anak mula sa kanyang probinsya na walang anumang kwalifikasyon at inilagay sila sa mga pangunahing posisyon upang manipulahin ang lahat ayon sa kanyang gusto. Ang kumpanya ay nalubog sa kaguluhan. Ang mga order ay naantala, ang mga depektibong produkto ay ibinabalik ng mga customer. Ngunit walang sinuman ang naglakas loob na mag-ulat kay Marco dahil sa takot sa paghihiganti ni Alexa. Si Marco naman, patuloy na lasing sa tagumpay at sa mga peking proyekto sa real estate na inilalarawan ni Alexa sa kanya. Hindi niya alam na ang account para sa mga gastos na ipinagkatiwala niya ay nilalagyan ni Alexa araw-araw upang bumili ng mga mamahaling bag, pumunta sa spa, at upang masatisfy ang kanyang kapritso. Isang hapon, palihim na tinawagan ni Manang Piling, ang long-time cleaner, si Lola Carmen. Nanginginig ang kanyang boses. Lola Carmen, sabihin mo kay Sofia na gumawa ng aksyon. Nalulugi na ang kumpanya. Nagdala pa ng mas maraming kamag-anak si Alexa ngayon at pinipilit kaming tawagin siyang presidente. Si Senor Marco naman ay maghapon lang nakakulong sa opisina, naninigarilyo. Sabi nila, may problema siya sa GIS dahil sa mga peking resibo na dinala ni Alexa. Nag-aalala kaming mga empleyado. Ngayong buwan, hindi pa kami sumusweldo. Binuksan ko ang loudspeaker para marinig din ni Lola Carmen. Nakita ko kung paano niya hinawakan ng mahigpit ang gilid ng mesa, namumutla ang kanyang mga kamay.
Ang kumpanya ay ang pamana ng kanyang asawa, ang ikinabubuhay ng daan-daang pamilya, at ngayon ay tinatapakan ng isang walang kahihiyang babae. Humugot ng malalim na hininga si Lola Carmen, sinusubukang pakalmahin ang galit na kumukulo sa kanyang dibdib. Nakikita mo, anak? Lumingon siya sa akin na may apoy sa kanyang mga mata. Maikli ang paa ng kasinungalingan. Hindi mahal ni Alexa si Marco, pera lang niya ang gusto niya. Nilalabas niya ang lahat ng kaya niya dahil alam niyang hindi magtatagal ang pagbubuntis na iyan. Tumango ako, kinakalkula sa aking isip. Si Marco ay nahuhulog sa kanyang sariling bitag. Iniwan niya ang isang masipag na asawa na nagtitipid sa bawat sentimo upang magdala sa bahay ng isang mapagsamantalang gastador. Ang mainit na hapunan ng pamilya ay napalitan ng marangyang ngunit walang saysay na mga party. Ang kaayusan at kalinisan ay napalitan ng kaguluhan at kasinungalingan. Naalala ko ang aking mga araw sa kumpanya, ang mga gabing hindi ako natulog kasama si Marco sa paghahanda ng mga bid, ang mga almusal na hindi ko kinakain para makatipid at makabili ng bagong makinarya. Ang Marco noon, bagaman mainitin ang ulo, ay may passion. Ang Marco ngayon, ayon sa kwento ni Manang Piling, ay isang duwag lamang na tumatakas sa katotohanan, manipulahin ang kanyang mga pagnanasa. Ang paghahambing ay nagbigay sa akin ng halo-halong kasiyahan at pait. Dumating na ang oras, anak, sabi ni Lola Carmen, ipinatong ang kanyang kamay sa aking balikat at inilayo ako sa aking mga iniisip. Ihanda mo ang mga papeles. Bukas, sa ngalan ko, makikipagkita ka sa GI at sa mga bangko. Hindi natin pwedeng hayaang lumubog ang kumpanya. Ito ay pamana ng iyong biyenan, hindi isang minahan ng ginto para sa kanila na pagsamantalahan. Tiningnan ko siya at tumango ng matatag. Ayon sa napagkasunduan sa Human Resources, kailangan kong bumalik sa kumpanya para tapusin ang mga papeles ng Social Security. Kahit ayaw kong yapakan ang lugar na iyon na puno ng mapait at matamis na alaala, kailangan kong tapusin ang lahat ng legal na usapin para makapagsimula ng isang bagong buhay. Nagsuot ako ng simpleng business suit. Bahagya akong nag-makeup para itago ang aking pagod. Huminga ako ng malalim bago tumawid sa pamilyar na glass door. Ang kapaligiran sa loob ay mas madilim at mas mabigat kaysa sa akala ko. Walang kinalaman sa dating abala at sigla noong ako pa ang namamahala. Ang reception ay walang tao. Ang mga halaman sa sulok ay nalanta dahil sa kawalan ng diligan. Ang kanilang mga dilaw na dahon ay nahulog sa sahig ng walang nagwawalis. Ilang dating kasamahan ang palihim na bumati sa akin na may tingin ang paumanhin na parang natatakot silang makita. Umiti ako para pakalmahin sila at nagtungo sa admin. Ngunit isang matinis na boses ang pumunit sa tensyonadong katahimikan. Vaya. Kailan pa naging palengke ang kumpanyang ito na kahit sino ay pwedeng pumasok at lumabas ng basta-basta? Lumabas si Alexa mula sa opisina ng direktor. Nakasuot siya ng hapit na designer maternity dress, ipinagmamalaki ang kanyang katawan kahit na bahagya pa lamang ang kanyang tiyan. Sa kanyang kamay ay kumikinang ang isang diamond ring na agad kong nakilala. Ito mismo ang ipinangako ni Marco sa akin para sa aming ika-5 anibersaryo. Tiningnan niya ako mula ulo hanggang paa, may ekspresyon ng paghamak at tagumpay na parang isang reyna na nakatingin sa isang dukha. Dumating ako sa Human Resources para kunin ang aking mga papeles sa Social Security, ayon sa batas, kalmado kong sinabi. Pagkatapos kong matapos, aalis na ako. Hindi ko naguguluhin ang inyong sariwang hangin. Bumuga ng matinis at nakakainis na tawa si Alexa. Lumapit siya sa akin. Ang kanyang nakakasulasok na pabango ay nagpakunot ng aking noo. Anong klaseng dahilan iyan, sabi niya ng malakas para marinig ng buong opisina habang hinahaplos ang kanyang tiyan. Siguradong naubos mo na ang 180,000 piso at ngayon ay bumalik ka para magmakaawa kay Marco. Kilala ko ang mga katulad mo. Umaalis kayong nagpapanggap na may dignidad, ngunit kapag nagutom, babalik kayong gumagapang. Ngunit huli ka na, Sofia.
Ngayon, ang kumpanyang ito, ang bahay na ito, at si Marco ay sa akin at sa aking anak. Kinuyom ko ang aking bag, pinipigilan ang galit. Alam kong sinusubukan niya akong pukawin para mawalan ako ng pasensya at gumawa ng eksena. Tiningnan ko siya at mumiti ng mapanukso. Kunin mo ang lahat. Hindi ako kumukuha ng basura, kahit pa ito ay binalutan ng ginto. At ikaw, magsaya ka habang kaya mo. Ang nakukuha sa pagnanakaw ay hindi karaniwang tumatagal ng matagal. Ang aking mga salita ay tumama sa kanyang kahinaan. Ang kanyang mukha, na puno ng make-up, ay nagalit. Sinalubong niya ako ng matalim na tingin at muntik nang sumugod sa akin. Ngunit huminto siya nang makita ang silweta ni Marco sa salamin ng meeting room. Mabilis na gumalaw ang kanyang mga mata. Sa isang aksyon na hindi ko man lang naabutan, sinadya niyang madapa sa isang upuan. Nahulog siya sa sahig at nagsimulang sumigaw, hawak ang kanyang tiyan. Aray, ang sakit. Marco, tulungan mo ako. Tulungan mo ang ating anak. Siya ang nagtulak sa akin. Ang kanyang mga sigaw ay umalingaw sa buong opisina. Bumukas ng malakas ang pinto ng meeting room at si Marco ay lumabas na parang ipo-ipo, baluktot ang mukha. Nakita niya si Alexa sa sahig na umuungol, may luha sa mata. At ako, nakatayo, nakatulala, walang naiintindihan. Nang hindi nagtatanong, nang hindi tinitingnan ang mga security camera, tumakbo siya upang tulungan si Alexa. Anong nangyari sa iyo? Masakit ba? Ayos lang ba ang sanggol? Umiiyak si Alexa sa kanyang dibdib, itinuro ako ng nanginginig na daliri. Nag-greet lang ako sa kanya at tinawag niya akong magnanakaw ng asawa at tinulak niya ako. Marco, kung may mangyari sa anak natin, mamamatay ako. Umakyat ang dugo sa kanyang ulo. Lumingon si Marco sa akin na may mga mata na puno ng galit. Hindi pa niya ako kailanman tiningnan ng ganoon. Na parang ako ang kanyang pinakamasamang kaaway, at hindi ang babaeng kanyang pinagsaluhan ng kama sa loob ng 5 taon. Tumayo siya ng mabilis, sumugod sa akin, at itinaas ang kanyang kamay. Siyen, isang malupit na sampal ang tumama sa aking kaliwang pisngi. Napakalakas nito na napaatras ako. Umikot ang aking ulo, umalinggaw ang isang taina. At ang lasa ng dugo ay pumuno sa aking bibig. Ang buong opisina ay nanahimik. Ang mga empleyado, marami sa kanila ay tinulungan ko, ay yumuko. Hindi sila naglakas loob na ipagtanggol ako. Minsan, nararamdaman ko. Hindi pa man dumadaan ang mga araw, alam kong may mangyayari. 2 araw pagkaraan, isang malungkot na umaga. Habang si Marco ay nangangarap sa kanyang opisina tungkol sa milyon-milyong proyektong pangnegosyo. Biglang bumukas ang pinto. Hindi ito isang empleyado, kundi isang grupo ng mga investigador mula sa GICI. Kasama ang mga taga-Economic Crimes Unit. Pumasok sila na may seryosong mukha. Ibinigay nila kay Marco ang isang order para sa sorpresa na inspeksyon. Mayroong seryosong pahiwatig ng pandaraya sa pamamahala ng pinansyal. Kinuwento sa akin ni Manang piling na namutla si Marco. Nautal, sinubukan niyang panatilihin ang kanyang kalmado. Lihim siyang tumawag sa accounting head. Ngunit nakalimutan niya na ang lumang accountant ay tinanggal. At ang mga bagong empleyado ni Alexa ay mga walang kakayahan. Hindi nila alam kung paano sagutin ang matatalim na tanong ng mga investigador. Si Alexa, na naglilinis ng kanyang mga kuko, ay biglang namutla. Ang kanyang kunwari na sakit ng tiyan ay biglang nawala. Sinubukan niyang tumakas. Ngunit pinigilan siya ng isang ahente. At hiniling siyang makipagtulungan. Ang kumpanya ay nasa kaguluhan. Ang mga tapat na empleyado ay palihim na ngumingiti. Ang mga sipsip ni Alexa ay nanginginig na parang dahon. Sa aming maliit na apartment, kami ni Lola Carmen ay tumanggap ng balita ng buong kapayapaan. Ang hustisya ng Diyos ay matagal. Ngunit dumarating. Nagtanim si Marco ng hangin. At ngayon, nag-aani siya ng bagyo.
Ang parusang ito ay hindi mula sa aking personal na sama ng loob, kundi mula sa kanyang sariling paghamak sa batas at moralidad. Ang balita ng inspeksyon ay kumalat ng mabilis. Ang mga business partner na dating pumupuri sa kanya, biglang tinalikuran siya. Nagsimula silang tumawag upang kanselahin ang mga order at humingi ng agarang bayad sa mga utang. Natatakot silang malugi ang kumpanya. Ang telepono ni Marco ay walang tigil sa pagtunog. Ngunit hindi ito mga tawag ng pagbati, kundi mula sa mga naghahabol ng utang at mga banta. Mas malala pa ang pagdating ng mga hindi gustong bisita. Ang mga usurero na pinagkautangan ni Marco para raw mamuhunan sa mga lupa at cryptocurrency. Hindi sila gumawa ng ingay. Hindi sila nagbasag ng anuman. Nagpadala lang sila ng 2 lalaki na may tatoo at may banta na mukha. Umupo sila sa reception ng kumpanya at sa harap ng gate ng mansyon. Umiinom sila. Nananigarilyo. Ngunit ang kanilang titig, ang matalim na tingin kay Marco at Alexa, nagpalamig sa kanilang dugo. Ang mga bank account ng kumpanya ay frozen para sa investigasyon. Ang daloy ng pera ay ganap na naputol. Si Marco, desperado, ay naghanap ng solusyon. Sinuri niya ang lahat ng kanyang personal na savings account. Ngunit karamihan ay naubos na ni Alexa para sa kanyang mga kapritso at para magpatayo ng bahay para sa kanyang pamilya sa probinsya. Ang natitira ay kakarampot kung ikukumpara sa utang na lumalaki araw-araw. Sa kanyang desperasyon, may naisip si Marco na huling galaw. Ipahiram ang pabrika at ang mansyon para makakuha ng mabilis na pautang o ibenta ang lahat. Binuksan niya ang safe at natagpuan ang mga titulo. Nagsimula siyang tumawag sa mga real estate agent. Sa paniniwalang may kontrol pa rin siya. Ngunit nang dalhin niya ang mga papeles sa notaryo, isang sampal ng katotohanan ang tumama sa kanya. Mas masakit pa sa sampal ko. Ibinigay sa kanya ng notaryo ang mga dokumento. Paumanhin, Ginoo. Ang ari-arian na ito ay naka-embargo at may legal na pagtatalo. Ang may-ari, si Lola Carmen Soler, ay nagpadala ng sulat sa mga otoridad. Humihiling na i-block ang anumang transaksyon. Ikaw ay isang pinagkalooban lamang ng kapangyarihan. At sa nakikita ko, ang kahilingan upang bawiin ang kapangyarihan na iyon ay isinumite ngayong umaga. Nanigas si Marco. Nahulog ang mga papeles sa kanyang kamay. Hindi siya makapaniwala. Ang kanyang ina, ang matandang si Nile na halos hindi na makapunta sa banyo mag-isa. Naalala niya ang matalim na tingin ng kanyang ina nang umalis ito. Ang payapang ngiti ni Sofia. Isang kilabot ang bumalot sa kanyang likod. Lumalabas na hindi siya kailanman ang tunay na may-ari. Siya ay isang puppet lamang sa entablado na itinatag ng kanyang sariling ina. At ngayon, nagpa siya ang puppeteer na putulin ang mga tali. Si Alexa, sa tabi niya, nang marinig na hindi sila makapagbenta, ay namutla na parang patay. Nagsimula siyang sumigaw kay Marco. Tinawag siyang walang silbi at manloloko. Ang dalawang sakim ay nagsimulang mag-atake sa isa't isa sa publiko ng walang kahihiyan. Nalaman ko ito kay Attorney Reyes. Huminga lang ako ng malalim. Kapag naubos ang pera, nawawala ang pag-ibig. Nagsisimula ng maramdaman ni Marco ang lubos na kawalan ng kapangyarihan. Ang parehong pakiramdam na naramdaman ko sa maraming gabi na naghihintay sa kanya ng mag-isa. Pagkatapos na maaresto si Alexa, si Marco ay pinalaya sa kumpanya. Walang dala. At may bundok ng utang. Naglakad siya pabalik sa mansyon. Mayroon ng abiso ng foreclosure ang bangko sa pinto. Ngunit dahil hindi pa tapos ang mga proseso, pwede pa siyang manatili ng ilang araw. Pumasok siya sa bahay. Lamunin siya ng dilim. Ang katahimikan ay nakakapanindig balahibo. Walang tawanan ni Alexa. Walang tunog ng aking mga pinggan.
Walang ubo ng kanyang ina. Paupo siya sa leather sofa. Ang lamig ng balat ay nagbigay sa kanya ng kilabot. Kumulo ang kanyang tiyan. Gutom siya. Sa nakasanayan, sumigaw siya, "Sofia, gutom ako. May makakain ba?" Ang kanyang boses ay nawala sa kawalan. Naisip niya. Nawala na ang babaeng kanyang tinrato na parang isang katulong. Bumaba siya sa kusina at binuksan ang ref. Ito ay walang laman. Maliban sa ilang bote ng tubig. At isang lalagyan ng sirang pete. Ibinato niya ang pete sa dingding. Kumalat ang pasta. Kasing dumi ng kanyang sariling buhay. Umupo siya sa malamig na sahig ng kusina. At umiyak. Sa gitna ng gutom at kalungkutan, ang mga alaala ko ay bumalik. Malinaw. Naalala niya ang mainit na sopas na inihahanda ko sa kanya. Kapag gabing-gabi na siya umuuwi. Ang aking mga kamay na nagmamasahe sa kanyang sentido. Kapag sumasakit ang kanyang ulo dahil sa alak. Hindi ko kailanman hiningi ang mamahaling bag o diamond rings. Ang hiningi ko lang ay umuwi siya para maghapunan. Naalala niya kung paano laging puno ng usok ang bahay. Nagreklamo si Alexa. Tinawag siyang mabaho. At ako, buntis at nagsusuka. Tiniis ang amoy ng tahimik. Binubuksan ang mga bintana. At naghahanda sa kanya ng isang basong tubig na mailemon. Nang walang reklamo, hinawakan ni Marco ang kanyang mukha. At umiyak na parang bata. Hinangad niya ang simpleng pag-aalaga na iyon. Hinangad niyang marinig ang mga reklamo ng kanyang ina. Ngunit huli na ang lahat. Siya mismo ang bumali ng kanyang plato ng kaligayahan. Upang habulin ang isang ilusyon. Kinabukasan, tumunog ang doorbell ng paulit-ulit. Binuksan niya ang pinto. At nakita ang isang hindi kilalang babae. Kasama si Diego. Ito ang yaya na kinontrata ni Alexa. Umalis na po si Miss Alexa. Hindi niya po ako binayaran nitong buwan. Narito po ang anak ninyo. Bahala na po kayo. Umalis siya. Iniwan si Diego doon. Gulat. Ang bata, nang makita ang kanyang ama, ay hindi natuwa. Papa, nasaan po si Tita Alexa? Nangako po siya ng pizza. Gutom po ako. Dalhin niyo po ako para kumain ng pizza. Tiningnan ni Marco ang kanyang nag-iisang anak. Ang apo na paborito ng buong pamilya. At nakaramdam ng kirot sa dibdib. Lumuhod siya para yakapin ito. Ngunit itinulak siya ng bata. Ayoko po ng yakap niyo, mabaho po kayo. Gusto ko po ang tablet. Ang akin po ay walang baterya. Ay charge niyo po. Sinigawan ni Diego ang kanyang ama. Na may mga mata na puno ng galit. Tulad ng ginagawa ni Alexa sa mga empleyado. Nanigas si Marco. Naisip niya kung gaano kahilig sa laro ang bata. Noong ako pa ang kasama, tinuruan ko siyang maging magalang. Ngunit mula nang kinuha niya at ibinigay kay Alexa, ang bata ay naging isang maliit na diktador, ang naipong galit ay sumabog. Sinampal ni Marco si Diego sa puwit. Tumahimik ka. May problema tayo. At ikaw, puro ka lang hingi. Wala akong pera para sa pizza o para sa mga tablet. Ang unang sampal ng kanyang ama ay nagpatahimik kay Diego ng isang segundo. At pagkatapos ay sumigaw ito. Lumululong sa sahig. Masama ka. Galit ako sa iyo. Gusto kong bumalik kay Mama Sofia. Hindi ako sinasaktan ni Mama Sofia. Ang marinig ang kay Mama Sofia mula sa bibig ng bata na tumanggi sa akin ay parang punyal sa puso ni Marco. Tiningnan niya ang kanyang kamay. At pagkatapos ay ang kanyang anak. Tumakbo siya upang yakapin ito. Sa kabila ng mga sipa at kuko. Umiyak siya. Ang kanyang mga luha ay bumaba sa buhok ng kanyang anak. Papa, patawad, anak. Patawad. Kasalanan ko. Naisip niya ang kanyang pagkakamali.
Akala niya, ang bigyan ang kanyang anak ng marangyang buhay ang pinakamabuti. Ngunit nakalimutan niya na ang pinakamahalaga ay ang edukasyon at ang tapat na pagmamahal. Inagaw niya sa kanyang anak ang pinakamahusay na ina upang ibigay sa isang babaeng walang prinsipyo. Ginawang drawing ang isang blankong pahina. Nang tanghali, kumain ng instant noodles ang ama at anak sa malamig na kusina. Kumakain si Diego at umiiyak. Tiningnan siya ni Marco na may basag na puso. Alam niyang mahaba at mahirap ang daan upang muling turuan ang batang iyon. Iyon ang presyo na kailangan niyang bayaran para sa kanyang kahangalan. Habang si Marco ay nalulubog, ako naman ay bumabangon. Ang pamamahala sa kumpanya na nasa bingit ng pagbagsak ay hindi madali. Ginugol ko ang mga gabi ng walang tulog sa pagsusuri ng mga libro ng accounting. Nakikipagnegosasyon ako sa mga utang. At kinukumbinsi ang mga kasosyo na bumalik. Hindi ko ginamit ang otoridad na may sigaw tulad ni Marco. O ang murang pang-aakit tulad ni Alexa. Ginamit ko ang aking sinseridad at aking pagiging masinop. Pumunta ako sa pabrika. Kumain ako kasama ang mga manggagawa. Nakinig sa kanilang mga problema. Ipinangako ko sa kanila na matatanggap nila ang kanilang sweldo. Kahit na kailangan kong ibenta ang ginto na ibinigay ng aking ina. Ang kilos na iyon ay nakakuha sa kanilang mga puso. Nag-overtime sila. Nagtipid sa mga materyales. At magkasama naming binangon ang kumpanya. Si Lola Carmen ang aking tagapayo sa likod ng mga eksena. Tinuruan niya ako kung paano basahin ang mga tao. Kung paano makipagnegosasyon sa mga pinakamahirap na shareholder. Isang araw, habang nakikita akong nadidirekta ng meeting sa telepono, ngumiti siya ng may pagmamalaki. Ang galing mo, anak. Akala ko masyado kang malambot, ngunit ikaw ay parang diamante na hindi pa nahahasa. Kung mas pinapakinis, mas kumikinang. Binago ko rin ang aking hitsura. Iniwan ko ang mga komportableng damit. At ang buhok na basta na lang tinatali. Pinutol ko ang aking buhok. Nagsimula akong magsuot ng mga eleganteng suit. Ang aking bagong kumpiyansa ay makikita sa aking saloobin. Sa seguridad kung paano ako pumirma ng mga kontrata. Ang mga taong dating humahamak sa akin, ngayon ay gumagalang sa akin. Hindi na ako ang babaeng taga-probinsya na binubuhay. Kundi isang matagumpay na negosyante. Isang hapon, nakipagpulong ako sa isang manager ng bangko. Para muling i-restructure ang isang pautang. Ang mismong manager na tumanggi kay Marco dahil sa kanyang kakulangan sa solvency. Ngayon ay masigasig na nakikipagkamay sa akin. Nagtiwala ako sa inyong kakayahan, Ginang Sofia, at sa reputasyon ni Lola Carmen. Ang paraan ng paghawak ninyo sa krisis na ito ay napakatalino. Irerepinyuhan ng bangko ang inyong utang. Lumabas ako sa imposing na gusali. Hawak ang kasunduan. At lumanghap ng hangin ng kalayaan. Ang sikat ng araw sa hapon ay nilulubog ang lungsod sa ginto. Sa pagkakataong ito, hindi ako binubulag ng liwanag. Hindi ako pinapaliit. Ang daan sa harap ay malawak at puno ng pangako. Ipinakita ko na ang isang babae ay hindi kailangan ng isang lalaki para magtagumpay. Sa pananampalataya at pagsisikap. Kaya nating maging may-ari ng ating kapalaran. Pagkatapos ng lahat, minsan iniisip ko, ang mga pagsubok sa buhay ay hindi lang para sirain tayo, kundi para hubugin. Sa bawat hamon, may natutunan tayo. Hindi lang ako ang bumago, pati na rin ang aking anak. Hindi ba't ganoon ang buhay? Palaging may pag-asa. Mayroon ka rin bang nahanap na pag-asa sa gitna ng pagsubok? Mahalaga ang bawat kwento, lalo na kung kasama kayo. Nagpatuloy ang pagbangon ng kumpanya. At muling nagpakita si Marco. Nagpakita siya sa aking bagong opisina. May itsurang pabaya at gusot na damit. Mukha siyang dayuhan. Susuko sana siya sa mga security. Ngunit sininyasan ko silang hayaan siyang pumasok. Pumasok siya,
tinitingnan ang aking modernong opisina ng may inggit. Umupo siya, sinusubukang magmukhang kumpiyansa. Ngunit ang kanyang nanginginig na mga kamay ay nagbunyag sa kanya. Sofia, napakagaling mo. Alam kong ikaw lang ang kayang humawak sa negosyo ng aking ama. Lubos akong ipinagmamalaki mo. Humigop ako ng tsaa. Hindi ko siya inalok. Salamat. Bagamat kung hindi ako nagkakamali, ilang buwan na ang nakalipas ay tinawag mo akong walang silbi at binubuhay. Napatawa siya ng kinakabahan. At nagbago ng paksa. Kalimutan na natin ang nakaraan. Alam kong galit ka. Pero mayroon tayong si Diego. Hindi siya tumitigil sa pag-iyak. Miss na miss ka niya. Dapat tayong magbalikan. Pamamahalaan mo ang kumpanya. At susuportahan kita. Magkasama, kaya natin ang lahat. Alam kong mahal mo pa rin ako. Ito ay pagsubok lang, di ba? Tiningnan ko siya. Nakaramdam ng halo-halong tawa at awa. Ang kanyang ego at kanyang machismo ay hindi na mababago. Naniniwala pa rin siya na umiikot sa kanya ang mundo. Nagagawin ko ang anumang bagay para mapansin siya. Inilapag ko ang tasa sa mesa. Ang tunog ay tuyo at pinal. Gumising ka, Marco. Ibinawi ko ang kumpanya para sa pamana ng iyong mga magulang. Hindi para sa iyo. Inaalagaan ko ang iyong ina dahil mahal niya ako. Hindi para sa iyo. At bumalik? Akala mo ba ako ay basurahan para kunin ang itinapon ko na? Kung namimiss ako ni Diego, isasama ko siya sa akin. Ngunit ikaw, wala kang karapatang bumalik sa buhay ko. Sofia, bakit ka napakasama? Nautal siya, nawawala ang kanyang kumpiyansa. Hindi ako masama. Nagmulat lang ako. Ngayon, umalis ka. At isara mo ang pinto paglabas. Huwag mong hayaang ang anino ng nakaraan ay dumungis sa aking kinabukasan. Hindi agad umalis si Marco. Marahil ang kanyang pagmamataas ay pumipigil sa kanya na tanggapin ang pagtanggi. O marahil wala lang siyang mapupuntahan. Bumuntong hininga ako. At naghanda ng tsaa para sa kanya. Hindi dahil sa awa, kundi dahil sa kaunting kagandahang loob sa ama ng aking anak. Ibinuhusan ko siya ng tasa ng tsaa ng azahar. Ang tsaa na gusto ko. Dati, kape lang ang iniinom niya. At hinahamak ang aking mga herbal na tsaa na taga-probinsya. Ang sarap ng tsaa, sabi niya. Dati, hindi ko pinahahalagahan. Sofia, naaalala mo pa ba na gusto ko ng mainit na tsaa? Tiningnan ko siya. Kalmado ang aking mga mata, tulad ng isang lawa. Nagkakamali ka. Hindi mo gusto ang mainit na tsaa. Gusto mo ng kape, walang asukal. Ang tsaa ng azahar ay paborito ko. Sa 5 taon ng kasal, hindi mo kailanman napansin kung ano ang gusto ko. Kaya akala mo, inihahanda ko ito para sa iyo. Nanigas si Marco. Ang tasa ay nasa hangin pa rin. Sinubukan niyang alalahanin. Ngunit ang kanyang memorya sa aming kasal ay isang blankong canvas. Naaalala mo ba ang aking ika-28 kaarawan? Nagpatuloy ako na parang nagkukwento ng buhay ng ibang tao. Binigyan mo ako ng malaking bungkos ng pulang rosas. Ipinagmalaki mo kung gaano ka karomantik. Ngunit hindi mo alam na allergic ako sa pollen ng rosas. Kinagabihan, nagkaroon ako ng pantal sa buong katawan. Kailangan kong lihim na uminom ng antihistamines para hindi masira ang iyong party. Gusto ko ng simpleng puting liryo. Gusto ko ng inihaw na isda na may patatas. Hindi ang steak na kulang sa luto na pinipilit mong kainin kasama ang iyong mga kliyente. Gusto kong makinig sa flamenco. Magbasa sa mga araw na umuulan. Hindi ang maingay na mga party na pinipilit mo akong isama na parang isang vase. Sa bawat salita, mas lalong lumubog ang ulo ni Marco. Naisip niya na ang babaeng nasa harap niya, na kanyang pinagsaluhan ng kama sa loob ng kalahating dekada,
ay isang ganap na estranghero. Minahal niya ang kanyang sarili, ang kasiyahan ng paglilingkod. Ngunit hindi niya kailanman minahal o ininteres ang kaluluwa ng kanyang asawa. Paumanhin, Sofia. Naging makasarili ako. Hindi ka makasarili, Marco. Tumayo ako at tumingin sa bintana. Ang totoo, para sa iyo, hindi ako kailanman naging sapat na mahalaga. Kaya hindi mo naisip na kilalanin ako. Ipinagpalagay mo ang aking sakripisyo. Tiningnan mo ito bilang isang obligasyon. At ang madaling nakukuha ay hindi pinahahalagahan. Ngayon na nawala mo ang lahat, nami-miss mo ito. Ngunit hindi ako ang nami-miss mo, kundi ang kaginhawaan na ibinigay ko sa iyo. Nanahimik si Marco. Alam niyang anumang dahilan ay walang silbi. Sofia, nagmakaawa siya, sinusubukang gamitin ang kanyang huling baraha. Alam kong nagkamali ako. Ngunit lahat ng tao ay nagkakamali. Matanda na ang aking ina. Kailangan niya ang kanyang pamilya. Hahayaan mo ba siyang mamuhay nang walang anak niya sa tabi niya? Ipinapangako ko sa iyo na kung bibigyan mo ako ng pagkakataon, magtatrabaho ako ng husto. Babayaran ko kayo sa lahat. Lumingon ako at tinitigan siya ng matalim. Hindi ako nakakita ng pagsisisi, kundi ang takot ng isang lalaking nalulunod. Takot sa kahirapan. Sa paghamak ng lipunan. Sinasabi mong gusto mong bayaran ang iyong ina. Aalagaan siya. Gusto ko talaga. Tumango siya. Umaasa. Kung gayon, hayaan mong tanungin kita. Kung ngayon ay hindi presidente ng kumpanya ang aking ina. Kung wala siyang yaman. Kung siya ay isang matandang taga-probinsya lang, may sakit at walang ni isang kusing. Na nakatago sa mamasa-masang apartment na iyon. Narito ka ba ngayon, nakaluhod, humihingi ng pagbabalik? O hahayaan mo siyang mamatay doon habang nagpapakasasaka sa iyong kalaguyo? Ang tanong ko ay parang suntok. Nanahimik siya. Ang kanyang katahimikan ang naging sagot. Kung walang pera si Lola Carmen, hindi kailanman babalik si Marco. Kung minsan ay iniwan niya ang kanyang ina sa halagang 180,000 piso, bakit siya kukuha ng pabigat kung walang pakinabang? Hindi mo na kailangang sagutin. Sabi ng katahimikan mo ang lahat. Hindi mo mahal ang iyong ina. Gusto mo ang kanyang yaman. At hindi mo mahal ako o si Diego. Kailangan mo lang ng ligtas na kanlungan upang magtago mula sa iyong mga utang. Marco, ang iyong pragmatismo ay nakakaawa. Pakiusap, umalis ka. At huwag mong gamitin muli ang mga salitang pamilya o pagmamahal upang makipagnegosasyon sa akin. Napakamura ng mga ito sa iyong bibig. Tumayo si Marco at lumabas sa aking opisina. Hindi siya naglakas loob na tumingin sa akin. Ang kanyang anino, mahaba at nag-iisa, ay nawala sa pasilyo. Pagkatapos umalis ni Marco, nagpa siya akong tuparin ang isang pangako. Ang ipasyal ang aking biyenan. Nag-book ako ng isang marangyang cruise sa Mediterranean. Sa simula, tumanggi si Lola Carmen. Napakalaking gastos, anak. Napakaraming pera. Sa edad kong ito, magiging pabigat lang ako. Ma, hinawakan ko ang kanyang mga kamay. Ang pera ay para tangkilikin. Ibinigay mo ang buhay mo sa pagtatrabaho. Ngayon ay oras na para mamuhay ka. Ako ang magiging personal mong gabay. Naintindihan ko na ang kanyang takot ay hindi sa pera, kundi sa hindi pagkakakilanlan. Kaya, gumugol kami ng 1 linggo sa pamimili. Binilhan namin siya ng mga eleganteng damit, mga panyo na gawa sa seda. Nang makita niya ang kanyang sarili sa salamin na may bagong damit, ngumiti siya ng mahiyain. Ito ang unang beses na naramdaman kong isang reyna, anak. Salamat sa pagbabalik sa akin ng aking kabataan. Sa araw ng pag-alis sa paliparan, kami ay ganap na nagbago. Si Lola Carmen, na may eleganteng suit at perlas na kwintas, ay mukhang isang alta sosyedad. Ako, na may puting damit at sombrero,
ay nakaramdam ng gaan na parang ulap. Hindi na kami ang nagdurusa na manugang at ang biyena na taga-probinsya. Bago kami sumakay, tinawagan kami ni Marco sa video. Mula sa construction site kung saan siya nagtatrabaho. Ang kanyang mukha ay marumi, ngunit ang kanyang mga mata ay nagniningning nang makita niya kaming napakaliwanag. Mag-ingat kayo, maingatan mo ang iyong sarili. Ikaw ang magtrabaho, ako ay inaalagaan na ng aking manugang, sagot niya. At maging mabait ka. Pinatay ko ang telepono. Alam kong nakaramdam siya ng malalim na nostalgia. Nakita niya ang dalawang pinakamahalagang babae sa kanyang buhay na lumalakad patungo sa liwanag. Tinatangkilik ang isang kalayaan na maaari niyang ibahagi. Ngunit itinapon niya. Bago ako umalis, iniwan ko ang pamamahala ng kumpanya sa isang profesional na grupo. Hindi ko gustong gugulin ang buong buhay ko na nakatali sa mga numero. Lumikha ako ng isang pondo para kay Marco. Makakatanggap siya ng pera ng unti-unti. Depende sa kanyang mabuting pag-ugali. At nag-iwan ako ng sulat para kay Diego. Para sa kanyang ika-18 kaarawan. Nagpapaliwanag na ang pinakamalaking pamana ay hindi pera, kundi ang aral kung paano maging isang mabuting tao. Sa isang tanghali, kumain ng instant noodles ang ama at anak sa malamig na kusina. Si Diego ay kumakain at umiiyak. Tiningnan siya ni Marco na may basag na puso. Alam niyang mahaba at mahirap ang daan upang muling turuan ang batang iyon. Iyon ang presyo na kailangan niyang bayaran para sa kanyang kahangalan. Sa waiting area ng paliparan, umupo kami. Naalala ko ang aking buhay. Ang mga luha, ang pagtataksil, lahat ay tila isang lumang black and white na pelikula. Ang nakaraang iyon ang humubog sa akin. Nagpatibay sa akin. Ginawa akong malaya at may pakialam. Si Lola Carmen ay nagbabasa ng travel guide sa tabi ko. Naisip ko, ang pamilya ay hindi lamang ang pagkakaroon ng asawa. Ang pamilya ay ang mga taong nagmamahal sa iyo. Gumagalang sa iyo. At sumasama sa iyo sa bagyo. At para sa akin, kasama ang aking ina at ang aking anak, kumpleto na ang aking pamilya, ang malaking cruise ship ay dumausdos sa aso na dagat. Iniwan ang mga alalahanin. Nakatayo sa deck na maihangin sa buhok, tiningnan ko ang walang katapusang abot tanaw. Ang maalat na hangin ay amoy ng kalayaan. Si Lola Carmen sa tabi ko ay nagniningning ang ngiti. Tingnan mo, Sofia, ang ganda. Hindi pa ako nakakita ng ganito kaganda. Nandito siya, ma, niyakap ko siya. Nasa puso mo, nasa puso ko, at nasa lakas ng ating pamilya. Nanatili kami doon. 2 babae mula sa 2 henerasyon. Malaya mula sa mga kadena ng nakaraan. May-ari ng aming kapalaran. Hindi ko alam kung ano ang mangyayari sa hinaharap. Kung makakahanap ako ng bagong pag-ibig. O pipiliin ang kalungkutan. Ngunit alam kong hindi na ako muling iiyak para sa isang bagay. O isang tao. Na hindi karapat-dapat. Nalampasan ko ang mga bagyo para matuto. Kung paano mahalin ang mga araw na may sikat ng araw. Nalasahan ko ang kapaitan ng pagtataksil. Upang pahalagahan ang tamis ng pagmamahal. Ang busina ng barko ay tumunog. Nagpapahayag ng aming pagdating sa isang bagong daungan. Tara, kumain na tayo, ma, umiti ako sa kanya. Ngayon, ililibre kita ng inihaw na ulang. Tara, anak, tumawa siya. Ang mga kulubot sa kanyang mga mata ay nagniningning na may init. Kain tayo ng masarap para mailakas tayo. Natuklasin ang mundo. Magkahawak kamay kaming naglakad sa deck na nilulubog ng araw. Sa harap, isang bagong abot tanaw ang naghihintay. At alam ko sa sandaling iyon, ang aking paglalakbay patungo sa kaligayahan ay nagsisimula pa lamang. Ang bawat pagsubok ay may katapusan. Ngunit ang bawat katapusan ay simula rin ng panibagong paglalakbay. Hindi lahat ng sugat ay naghihilom ng tuluyan.
Ngunit natututo tayong mamuhay kahit may mga marka pa rin. Ang kapayapaan ay hindi ang kawalan ng bagyo, kundi ang kakayahang makahanap ng kalmado sa gitna ng unos. Minsan, ang pagbabahagi ng ating mga karanasan ay nagpapagaan ng ating loob. Ang bawat puso ay may sariling kwento ng pagbangon. Kung mayroon kang gustong ibahagi, kahit isang salita ay malaking bagay na. Dahil ang pagdama sa kwento ng isa't isa ay nagpapatunay na hindi tayo nag-iisa. Salamat sa iyong paggabay sa akin, sa pagiging kasama ko sa kwentong ito. Kung nais mong makinig pa ng mga salaysay mula sa puso, tulad ng ating pinagdaanan ngayon, inaanyayahan kitang manatili sa luha at katahimikan. Ang video na ito ay isang katang-isip na kwento na hango sa mga karanasan sa buhay. Hindi ito ginawa upang husgahan ang sinuman, kundi upang maging tahimik na paanyaya sa pagninilay tungkol sa buhay at sa pakikitungo natin sa kapwa. Ang mga tauhan, pangalan, at lugar ay walang kaugnayan sa tunay na buhay at binago upang hindi makapinsala sa kaninuman. Naway makatulong ang kwentong ito upang kahit saglit ay maalala mo ang sarili mong buhay at ang mga mahalaga sa iyo.